Sa iba po nating top story, inatasan po ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang Department of National Defense at ang Armed Forces of the Philippines na reviewin ang curriculum ng Philippine Military Academy o PMA para matiyak na mga kadete ay makaagapay sa 21st century skills at lubos na mapapangalagaan at may pagtatanggol lalo ng teritoryo ng bansa. Live na magbabalita si Eden Suarez Santos mula sa Baguio City. Eden. Yes, Wedge, pinare-review nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang curriculum ng Philippine Military Academy. Inihayag yan ng Pangulo sa ginanap na graduation rites ng PMA Bagong Sinag Class 2024. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatapos ng PMA Bagong Sinag Class 2024 sa Fort Gregorio del Pilar sa Baguio City. Bagong Sinag, the name itself epitomizes the valiant heart of the Class 2024. Nasa 278 ang nagtapos na batch ng Bagong Sinag Class 2024. Sa kanyang talumpati ay iniutos ng Pangulo sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines ang pagrepaso sa PMA curriculum. Hangad ng Pangulo na mas maging handa ang mga susunod na henerasyon ng mga kadete ng PMA sa harap ng iba't ibang hamon at mga pagbabago. The PMA has long been a reliable institution in nation building. However, in this time of great complexity, the PMA needs to step up and take on the task of ensuring that the next generation of leaders in the country are ready for the emerging and future challenges. So I direct the DND and the AFP leadership to review the PMA curriculum to ensure that our cadets will be equipped with the 21st century skills necessary to counter conventional and asymmetric threats. Natuwa ang Pangulo sa Bagong Sinag Class na bukod sa maraming kadeteng babae, ang pasok sa top 10 at kasama sa mga awardee ay napapanahon at akmaan niya ang ipinangalan sa kanilang hanay. The race that will not only blaze the path of your careers, but will illuminate the good, defeat the darkness, and be a source of enlightenment. Pinaalalahanan naman ng Pangulo ang Bagong Sinag na unahin ang kapakanan ng mga mamamayan. Because soldiering now is no longer limited to defending territories, but to improve the lives of the people who live there. Hindi naman pinalampas ng Pangulo ang pagkakataon upang muling igiit ang paninindigan na idepensa ang teritoryo ng Pilipinas kung saan ay kabilang na sa magtatanggol ang mga bagong graduate na kadete. You will respect civilian authority. You will protect the life and liberty of our people. You will defend the sovereignty of the state. And you will ensure the integrity of the national territory. To the new members of the Long Grey Line, the PMA Bagong Sinag. Bahagi ng tradisyon ng PMA, binigyan ng pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng outstanding punishments ng 1st, 2nd, 3rd at 4th classmen ng Cadet Corps ng Armed Forces of the Philippines. Liban na lamang, Wedge, doon sa mga merong grave offenses at first class offenses na batay na rin yan sa naging rekomendasyon ng pamunuan ng PMA. At mula dito sa Baguio City, live kasama ang ating cameraman na si Maton Gonzales, live view engineer Jeffrey Pineda at ating assistant crew na si Reggie Hernandez. Happy birthday sa iyo, Wedge. Maraming salamat, Eden Santos. Ingat kayo dyan.